Nako, binastos ng matandang tulpo itong paniniwala ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang relihiyon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kababayan, na apektado na sila ng mga politiko ng mga sunod-sunuran sa kanilang amo. No? Bagaman itong matandang tulpo na ito, hindi naman sunod-sunuran kung kanino kung sa kaninong among politiko No? Kung nakikisaw-saw lang siya, pero yung pakikisaw-saw niya, pati relihiyon nung tao na dapat niyang batikusin, binabatikos niya. Pati yung doktrina, laman ng doktrina, ganyan sila. Kaya nga sabi nila bakit anya mga DDS, inaano yung mga DDS, gustong-gusto niyo marami naniniwala. Alam niyo bakit? Ang mga DDS kasi, yung mga naniniwala kay Duterte, magalang sa relihiyon. Magalang sila, kahit saan, relihiyon ni Robin, relihiyon ni Kibuloy, relihiyon ni kung sino man. Magalang sila, di ba? Hindi katulad ng mga ibang pinklawan at ibang mga loyalista, binabastos yung relihiyon. Isa na lang, yung isang matandang akla, ginabi ko, lagi ko binabanggit sa inyo, anong ginagawa niya? Yung parang talakera yata yun. Anong ginagawa niya? Binabastos niya iglesia. Kung ano-ano pinagsasabi niya sa social media. Di ba? Kung ano-ano mga pinano niya. Titirahin daw niya. Kaya daw niya tirahin ng hanggang INC, ganyan-ganyan. Ano ibig ko sabihin dito, mga kababayan? Ito yung matagal ko na sinasabi sa inyo na wala na silang panalo sa kahit ano pa mang rules. Halimbawa, rules ng Biblia, rules ng reliyon, tinitira nila. Tapos itong rules ng Senado, hindi nila sinusunod. No? Makikita mo kung sino yung magulo Sino yung pinamumugaran ng kaguluhan makikita mo Di ba? Yung mga tumitira sa relihiyon, di ba? Yan ang magugulo. Biruin mo, pati Diyos tinitira mo na. Di ba? Yung Anticler, anong sabi ng Anticler na karaak? Lagi daw binabanggit ni Alan si Lord. Kasi ang pangalan yata ng isa sa mga host doon, Lord, pangalan. Abas, bumanat si Anticler, ang sabi niyo, di ba ikaw lagi binabanggit ni Cayetano na Lord? Pero iniinsulto mo yung, pati yung Lord, iniinsulto mo? Di ba? Hindi na maganda hindi na masustansya. Saka teka lang muna. Di ba sabi ko nga, yung leader nila, si Bongit, kaya nagbanggit ng Diyos, siya ng Diyos, wala ako nakita kahit sa sona niya. Wala ako nakita binanggit niya ang Diyos. Ito lang, wala talaga. Pero biro ako, baka may alam kayo. Sabihin niyo sa akin. Ito, ituturing ko pagkakamali to. Di ba? Katulad na to, wala na sila ibang, nilaso na sila ng politiko dito sa Pilipinas. Kaya yung pati relihiyon ng isang mga tao, halimbawa, si Trililing, galit tayo kay Trililing. Pero yung relihiyon ni Trililing, hindi ko binabastos. Bakit? Kasi pag binastos mo yung relihiyon niya, hindi lang si Trililing binastos mo, maging mga kaanib nun. Di ba? Dinadamay na nila. Ito, basahin natin Tignan mo makikita mo talaga dito kung yung may laman yung utak o wala. Makikita mo talaga. Pahayag ni Marcoleta, bagaman sinare niya lang to dito, pero ito sasagot tayo. Sasagot tayo batay hindi sa kalooban natin. Kundi dun sa nasusulat sa Biblia. Papahagingan ko lang kayo Ito po ay Biblia at hindi lang po bawal dugo sa INC. Lahat ng reliyon bawal talaga ang dugo. Kahit nga Muslim bawal Bawal lahat yan. Ewan ko ba't di sinusunod ni Ramon yun. Pahayag ni Marcoleta hingil sa pagkain ng dinuguan. Umay ng iba't ibang reaksyon sa online. Wow! Kala mo naman talaga bagong bagay no? Dati, sabi lahat, pati ang INC, pati ibang reliyon, pati si Marcoleta, bawal ang dugo. Okay, hindi nila binabati ko silang konti. Ngayon, nagpahayag si Marcoleta ngayon, sa panahon ngayon, gulat na gulat sila. Ano sabi mo? Bawal ang dugo? Parang ngayon lang nila narinig yun. Bakit? Parang ngayon lang sila nakarinig ng bagay na bawal ang dugo kay Marcoleta sa reliyon niya. Parang ganun lumalabas. Di ba? Walang pinagkaiba yan doon sa nangyari sa media. Marami na nagsasabi iba't ibang politiko na ang media ay bayaran. Hindi lahat sabi. Nung si Marcoleta nagsabi, ang hindi karamihan sa inyo ay bayad, nag-react lahat sila. Para akala mo ngayon lang nila narinig yun. Bakit? Kasi galit na sila kay Senator Marcoleta. Hindi dahil sa galit lang nila. Dahil nabubuking ni Marcoleta yung mga baho nila. Di ba? Yun lang yun. Kaya pati reliyon tinitira sa kanya. Kahit tirahin nila reliyon, kawawa sila Bakit? May sagot ang Biblia eto. Pero bago yan, basahin mo natin to Tingnan mo Tiyo, pangangatulan na ito Masarap ang dinuguan. Siyempre, masarap yan. Maski ako dati, di ba? Nakain ako niyan sige, tama siya. Opinion niya yan Bakit mo naman ipagkakait ito kay Senator Marcoleta?
Yan ang opinion niya, no? Ano niyan? Marami akong kilala na gaya ng senador na kumakain ng dinuguan lalo na't may putok. O, ibig sabihin niya, marami siyang kakilalang karelihiyon ni Marcoleta kumakain ng dugo. Ito tanong ko sa'yo, bakit? Yung kumakain ba na karelihiyon ni Marcoleta, yung ba nag-utos na bawal kumain ng dugo? Tanong ko sa'yo, yun ba? Pag yun ang nag-utos na bawal kumain ng dugo, yung taong kumakain na yun, talagang magagalit tayo kasi utos niya, nilalabag niya. Sino ba nag-utos nun? Bawal kumain ng dugo. Ang Panginoon Diyos. Ang nag-utos nun. Panginoon Diyos ang nag-utos nun, hindi ang iglesia o hindi naman anumang reliyon. Diyos ang nag-utos nun. Bawal. Maliban sa dugo, wag mong kanin. Sabi, nasa ano yan, nasa gawa. Diba? Kaya siya sabi niya, bakit anya ako, may nakita akong member ng ganyan, nakain ng dugo. Tanong mo sa kanya, ba't siya nakain? Alam niyang bawal yun sa Diyos. Hindi naman bawal ng reliyon yun. Hindi naman ginawa ng reliyon yun na sila nag-imbento na bawal yun. Ang Diyos ang nagpasulat doon na bawal ang dugo. Sinusunod na ng relihiyon. At dapat sundin nyo rin yun. Diba? O, tuloy natin. In the same way, may mga kaibigan ako Muslim na kumakain ng lechon. Diba? Sinesegue niya sa Muslim, diba? Pero pati Muslim, ginaganto niya. Kumakain ng lechon. Ipakita mo kung sinong lechon kumakain ng Muslim. O sige, Aber, may kumakain Muslim na lechon. Bakit? Yung bang Muslim na kumakain ng lechon, siya nag-utos doon na bawal kumain? Hindi. Utos ng Quran yun. Kung may nakakita ka man, kasalanan kumain yun. Hindi kasalanan ng kabuuan yun. Di ba? Ibig pala sabihin, pag may nakita ka isang member ng Muslim, kumain ng lechon, baboy, ibig sabihin, kasalanan ng lahat ng Muslim sa buong mundo yon? Hindi niya, kaya nga pinagbawal eh. Pinagbawal ng Quran eh. Hindi naiintindihan niya. Papaunawa ako sa kanya isa-isa, ha? By the way, ang pinakamasarap na dinuguan na natikman ko ay isang boat or food court sa isang Pacific supermarket sa Los Angeles. Wow, nagyabang pa. Kuwari, maraming alam. Kuwari, mas marami siyang ano. Ito, mas marami ako alam sa'yo. Sisiguraduhin ko, ha. Ito, pakinggan mo, ha. Pakinggan mo maigitok. Para mamatauhan ka. Di ba? Para matauhan yung iba na magising sa katotohanan, ha. Sabi ng iba, nilinis niya lahat ng pagkain ng Panginoon. Nilinis? Ito, basahin natin. Gawa 10:15. Bago tayo magpolitics, ito muna papaginggan ko, ha. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Nilinis na ng Diyos. Sa pangitaing ito, ipinakita kay Pedro ang iba't ibang hayop at sinasabi sa kanya, mga gawa 10:13-15. Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Ngunit sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang marumi o bawal. Muling nagsalita ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Bagay, nilinis na. Ang nagsulat nito, gawa, Apostol Pablo. Diba? Ang nagsulat nito, isang apostol siya rin. Nilinis niya ng Diyos lahat. Pero sa linilis lahat, maliban, may bawal pala. Hindi pala porket, parang ganito, hindi pala porket nilinis mo lahat, may pwede ng lahat ikainin, kahit may bawal. Parang ganito. Di ba sabi ko sa inyo lahat kayo maglinis. Maglinis lahat kayo ng bakuran. Naglinis lahat. No? Maliban kay Juan, huwag kang maglilinis. Hindi maliban kay Juan, huwag kang maglilinis. Ang ginawa ni Juan, naglilinis pa rin siya. Di ba Juan, sabi ko, maliban sa'yo, huwag kang maglilinis? Hindi kasi sabi mo kasi, sir, maglinis lahat eh. Maliban nga sa'yo eh. Hindi, sir, sabi mo naman, lahat maglinis, kasama ako doon. Kapiloposopuhan na yon. Yung siya sabi, namimili ka lang ng gusto mo sundin. Di ba? Yun yung utak ng matandang Ramon. Di ba? At ang utak ng karamihan. Di ba? Na mamimili lang siya. Pag sinabing Biblia, nilinis lahat. Tapos pag sinabing bawal ang dugo, itinuturing niyang nililis na rin pati dugo. Sabi niya bawal eh. Sino may sabi? Siya din may sabi. Eto, pakinggan mo, gawa din. Gawa, nagsulat. Si Pablo, eto. Sulat din niya sa gawa. Tandaan nyo pag nagsulat ng libro, nasa Acts o gawa, siya din yung isang author din nagsulat, isang tao rin nagsulat noon. Hindi niya pwede labagin yung una niyang sulat sa pangalawang sulat niya. Tama? Ito sulat niya ulit sa gawa. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at analim na huwag kayong atangan ng higit pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Alin yon? Umiwas sa mga pagkain inihandog. Ano yung mga hinandog? Sa mga Diyos-Diyusan.
sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, sa mga binigti, at sa mga pakikiapid. Kung iiwas kayo sa mga ito, mabuti ang inyong gagawin. Biro iba, pinagbawal pala lahat ng pagkain, pero merong inutos na bawal maliban dito, huwag kayong kakain. Umiwas kayo sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, kama, sa dugo, kama, sa mga binigti. Sa madaling seta, marami hindi lang dugo pinagbawal. Pati sa mga binigti at sa mga inalay sa mga Diyos-Diyusan. Tama, mali. Di ba? Totoo yan, ipinaparamdam ko lang sa kanila mga kababayan kung ano tama na nakasulat. Katulad dito yung konstitusyon na pinagtatalunan ngayon sa Quorum 12 ng Senado kung sino ang Senate. Mas dapat di kayo mailigaw, tignan nyo kung ano yung quorum doon sa konstitusyon, hindi sa haka-haka nila. Ito naman, sa Bible, tignan nyo yung aral ng Biblia, hindi yung sasabi-sabi ni Ramon na masarap ang dinuguan. Yung dami sasabi, masarap ang dinuguan. Masarap nga yan, bawal ng Diyos yan. Kasabi nila, nilinis na anya ng Diyos yan. Nilinis, pero pinagbawal niya. Alin? Dugo. Sabi nila, hindi daw dugo yun. Anong dugo yun? Na kinakain. Wala naman ibang dugo kung alam na kinakain, kundi hayop eh. Alam mo, kumain ka ng dugo ng tao. Di ba? Hindi hayop. Alam ka naman lamok. Alinta. Huwag kang kakain. Ibig sabihin, bagaman lahat, pwedeng kainin, nilinis niya, pero may binukod na bawal kainin. Alin ito? Inandog sa Diyos-Diyusan, sa dugo, at sa mga binigti. Malinaw eh. O lahat, anya, kayo mga tao, tumayo lahat. Tumayo lahat kayo, except sa mga nabanggit na pangalan. Yung bang mga except sa mga nabanggit na pangalan, tatayo din? Hindi, except niya eh. Pero bagaman lahat tumayo. Tatayo ba sila? Hindi, maliban niya eh. Kaya dito, umiwas sa pagkaing hinandog. Lahat pwede niyong kainin, nilinis yan. Pero, iwasan niyo naman tatlo. Tatlo na lang, hindi niyo pa maiwasan. Sasabihin niyo, lahat pwedeng kainin kasi masarap. Yan ang sabi ko sa kanila. Ang batayan nila yung damdamin nila. Yung batayan nila yung haka-haka nila. Yung batayan nila yung history. Yung batayan nila yung mga narinig nila sa magulang. Yung batayan nila yung mga narinig nila sa palipaligid lang nila. Hindi doon sa nasusulat. Hindi doon sa konstitusyon. Tulad na pinagtatalunan ngayon sa Quorum 12. At dito naman sa dinuguan. Ina-analogy ko lang para mas maintindihan nyo lahat. Tama ho? Di ba? Malinaw sa atin. Hihirit pa yan. Nilinis na nga lahat ng Panginoon Diyos eh. Nilinis nga na lahat ng pagkain. Pero maliban dito, mayroong hindi ka kakainin. Nilinis lahat daw ng hayop. Lahat ng hayop nilinis. Eh kung lahat pala ng hayop nilinis eh, ba't di mo kinakain yung yung makamandag na hayop? Oh, di ba? Ba't di mo kinakain yung Komodo dragon? Bakit? Kasi meron din bawal ang tao dito sa lupa na bawal kainin nyo kasi may lason. Tama? Lahat nilinis yun, pwede mong kainin. Pero binigyan ka ng will ng Panginoon, binigyan ka ng utak. Gamitin mo naman, ikaw naman, no? Yung bang aso, mammals. Ang mammals kasi, mga katulad ng mammary gland may baboy yung baboy. O halimbawa, yung baboy, magkarabis. Pwede mong kainin yun? Hindi kasi inutos ng Diyos to kainin lahat ng hayop, nilinis na kainin ko to. Ibig sabihin mo, kahit yung baboy may rabies, kakainin mo? Aba! Baka magalit sa iyo ang Diyos niyan. Bakit? Binigyan kita ng talino, anak, gamitin mo. Di ba? Hindi porket nilinis niya kakainin mo. Intende, malinaw? Yan, napakalinaw. Nilalabo lang nila. Ito, pakinggan mo si Ramon. Ito pa, kay Diskaya. Pakinggan nyo. Dapat dito, sinasaway talaga to Pag wala kasi sumaway dito sa mali, kasi sabi nito, maraming maniniwala sa mali Wala nang maniniwala sa tama Oo. Ito, pakinggan nyo to Pakinggan mo sinasabi nitong mamang ito. Tingnan mo na yung sarili niya dahil yung Diskaya, may usapan kayo. May usapan daw sila ni Diskaya. Ito, sige. Kung may usapan pala kayo, ilabas mo na kung ano yung usapan na yun. Ilabas mo na, sir. Ano ka, nansisindi ka? Ilabas mo na. Kasi mahalaga itong usapin na to Malay natin, traidor pala si Senator Marcoleta. Di sa pamamagitan nyo, kayo pa hero. Na ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Naghihintay yung taong bayan Na alin ba yung sinabi ni Diskaya kay Marcoleta? Ilabas mo na. Hindi yung blind item ka. Katulad ka ng ibang vlogger na ilabas ko na ba? Ano ba? Paano yung pananakot? Ano yung bluff? Ilabas mo na. Pag sinabi ni Senator Marcoleta na mag-hearing siya sa 4, nag-hearing talaga siya at hinarap niya 18 Marines, lahat.
Ganun dapat may pamaninindigan, sir. Sir, ibig nyo palang sabihin, tumanda kayo ng ganyan, sir. Nagsasalita kayo ng bagay na hindi nyo kaya gawin. Nagsasalita kayo ng bagay na hindi nyo nilabas. Ipuro amba lang. Hasapain ko yan. Parang ganun ba? Yeah? Sir, hindi ganyan pagkakilala ko sa mga tulpo, sir. Ilabas mo na kung ano yun. Kaya masyado mong pinipilit yung sarili mo dahil gusto mong meron kayong usapan ni Diskaya. Ano nga yung usapan, sir? Ilabas mo na. Sir, ito yung panahon na kung saan, sir, naglalabasan na dapat. Hindi nagtatago na. Bakit? Kasi, sir, ang nakataya dito, sir, taong bayan, sir. Diba? Malay mo, may usapan pala sila ni Senator Marcoleta na ikababagsak ng sambayan ng Pilipino. Eh, pamamagitan mo, naihayag mo. Ilabas mo na. Diba? Kung meron. O wala. Kaya hindi mo mailabas. Puro ganyan lang. Hinihintay mo magduda yung taong bayan na mayroon talagang pag-uusap sila. Pero hindi alam mo ng taong bayan kung ano yung pag-uusap na yon. Ayaan mo nilang mag-create sa utak nila ng ano yung pag-uusap na yon. Ganun ba, sir? Ganun ba taktika na, sir? Huwag kang mag-alala, papaliwanag ko sa'yo pagkatapos mo mag-explain dyan. Kaya huwag ka masyadong tingnan mo muna yung muta sa mata mo bago ka tumingin sa muta ng Mali ang kasabihan na yan. Sa Bible, mali ang kasabihan na yan. Tignan mo muta ng iba, bago tignan sa muta iba. Iba pagkakaintindi dyan, iba pagkaka-word sila. Sa Bible kasi iba eh. Puhing sa mata eh. Iba kasi iba yung pang-unawa. Ito, sabihin ko sa'yo bakit ba? Pag ba may dumi si Marcoleta sa buhay niya, may baho siya, hindi na siya pwede magsiwalat ng baho ng iba. Ganun ba yon? Eh, lahat tayo may baho eh. So, ibig sabihin, wala tayong karapatan magsiwalat ng isa't isa. Mali. Kung meron man baho si Marcoleta ngayon, isiwalat mo yon. Kasi karapatan mo yon, sir. At kung meron man nakikita si Marcoleta na baho ng iba, karapatan niyang magsiwalat, lalo na kung ang taong bayan ang makikinabang nito. Tama, mali. Ang pangalan ay Ramon. Ito, painggan nyo. Ito, bago tayo magkaiben tulpo. Dito, mga kaibigan, etong si Ramon, sinasabi niya, may usapan sila ni Diskaya. Sige, palagay natin. Pati asawa daw, may usapan. Sir, sa mga nagsasabi, kinampihan daw ni Marcoleta Diskaya, mali kayo. Hindi niya inaabsuelto yon. Gusto niya gawing state witness yon para mahayag lahat ng katotohanan sa mga binanggit na kontraktor. Congressman, kontraktor na. Ngayon, ang ginawa ng panig ng kabila, gusto magsoli muna bago kumanta. Sino ba naman loko-loko magnanakaw, kakanta mo, magsosoli muna siya bago siya magturo? Di ba? Di para sinabi niya na sarili niya, siya rin ang may kasalanan. Siya rin, inamin niya pag nagsoli siya ng pera, hindi parang inamin niya sa sarili niya, siya may kasalanan. Tama? O gusto ng tao magturo pero ilagay siya sa state witness, ituturo niya lahat. Kasi natatakot niya siya eh. Si Curly Diskaya, hindi ko pinatanggol wala silang kapasidad para ipagtanggol ang sarili nila. Siguro ang kapasidad nila, mag-ark nila ng maraming bodyguard kasi marami silang pera. Pero yung physical na lakas, yung tapang sa utak, hindi siguro nila kaya nyo, kaya natatakot sila, kaya nga gusto magpa-state witness sasabihin lahat Di ba? Yun ang gusto mangyari sa Senator Marcoleta. Ang ginawa ng mga to, hindi sila papayag na may magsabi si Curly ng kung sino-sinong tao. Kaya ang gagawin nila, kontrahin yung maging state witness si Diskaya para hindi magsabi ng katotohanan. Alin yon? Pagsoliin muna ng pera. Yung pagsoli ng pera, wala sa batas. Magsoli daw muna bago magsabi ng katotohanan. Wala sa batas yun. Ang nasa batas yung sinasabi ni Marcoleta na gawin state witness muna bago magsoli. Yun ang nasa batas. Kaya, bendalo na naman. Diyan nagsimula yung bendalo Am I right, sir? Yes, sir! Sabi ba naman ni Boying, Di ba? Bino mo, bendalo. But sometimes, you need bendalo. Di ba? Kailangan daw muna magsoli ng pera. Bino, iba pisosoli niya yung pera? Albak, nakita mo sa kapitbahay mo, nagnakaw. 5. Lumabas sa kapitbahay mo, nagnakaw. Sasabihin mo ba sa kanila, Stoy, nahuli mo. Soli niyo yung pera. Soli niyo yung pera. Wala na. Ilang buwan na nawala sila. Nahuli mo lang sila mga pangalawang buwan na. Sa tingin mo, masosoli yung pera? Okay sana kung naaktuan mo, sakto Kinukuha yung pera, pwede mo ipasoli. Oy, soli mo yan. Bitaw mo yan. May laban kayo pwede. Yeah? 2 buwan nakalipas, 2 taon na 3 taon na. Tingin mo, masosoli niya yung pera na ninakaw niya? Ang gagawin mo, ituro na lang kung sino mastermind. At mas dadami pa yung masosoling pera.
Yan hindi nila alam. Hindi alam ni Ramon yan. Kung alam niya, hindi niya sasabihin yan kay Marcoleta. O, painggan niyo si Bentulfo kung gaano ito No. Ang pangalan ay Ramon. Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa column mo sa Inquirer? Di ba sa column niya sa Inquirer, ininsulto niya ang iglesia? Ininsulto niya, kinasuhan niya yan ng sari-sari. Kung ano pinagsasabi niya na wala daw kapangyarihan ng iglesia, ano na kayo ngayon, ika nga, sabi, laglag-tuka na kayo, wala na kayong kapangyarihan. Ginanyan niya yan Tapang, ang tapang. Alauna na duwag ginigising niya yung malaking dragon na natutulog Di ba? Nananahimik ang iglesia pati ang pamunuan o pamamahala ng iglesia wala namang ginawang masama yan sa Pilipinas puro nga pagtulong pag nasunugan ngayon bukas may tulong na mabilis pa sa gobyerno di ba? Tumutulong sa ibang bansa yung leader nila doon sa iba't ibang bansa, Africa, kontinente, itinutulong sa lahat ng bagay. Tinutulong sa lahat ng bagay na may tumutulong sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas hindi lang sa nabahaan, hindi lang sa nalindol. Sa lahat ng kailangan tulong, tumutulong yan. Tapos gaganunin mo. Sino ka? Di ba? Wala namang ginawa sa'yo masama yung tao, babasusin mo yung di ba? Gay yung nakaraan Ito, pahinga niya pa. Para kumbinsihin ka na humingi ka ng tao dahil mali ang ginawa mo. Noon yun. Nakalimutan mo na ba? Sinong nagsalba sa'yo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa'yo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro, pero binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang. The past does not equal the present, and I will give you a space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutubi. Wala namang masama kung mukha akong tutubi. Okay lang naman sa akin. Si Bentulfo yan Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun Buti pinatawad ka, di ba? Ay, kung pinatawad ka, eto nga, biruin mo, dinuguan. Aasarin mo, dinuguan. Ayan, si Marcoleta. Sabi niya, masarap ang dinuguan. Masarap sa inyo. Pero, sa Biblia, bawal yan. Alin pa bang dugo tawag ng Biblia? Sige nga, maliban sa sinasabi ng Biblia ng dugo, alin pa ba mayroong dugo? Na tinatawag na dugo? Wala na iba, na kinakain niya sa panahon niya May iba ba kinakain? Betamax pwede. Yung sa ihaw na dugo. Di ba? Yung sa Bopis, meron din sa Bopis dugo. Sa one day old yata, hindi lumabas yung dugo. Bawal din yun. Hindi lumabas yung mga dugo. Dugo din yun. Parehas lang daw yung dugo sa kalaman. Kaya naging parehas yung dugo sa laman. Yung component ng laman, may dugo yun. Tama yun. Pero never naging dugo ang laman. Magkaiba yan. Pero pag sinuri mo sa microscope, oo na nga naman, ang laman may dugo yun. Pero ang pinagbawal kasi ng Biblia, yung dugo, yung liquid. Yung laman, di naman liquid yun Laman yun Bagaman may dugo siya, pero ang utos, sundin mo. Very specific yung utos Dugo, ibig sabihin, liquid, natatapon. Hindi yung laman. Di ba? Yung laman, pag sinuri mo sa science, may dugo talaga yon. Ibig sabihin, kumain, anya-kanya. Pag sinuri mo yung laman, may dugo din. Di kumain din kayo ng dugo, niluloko nyo sarili nyo, mali ka dyan. Ang utos ng Biblia, dugo, liquid. Yung dugo talaga. Sana sinabi ng Biblia, maski ang laman, huwag nyong kainin kasi may dugo din. Hindi na para isabihin ng Biblia yon. Alam na mga nakikinig ng Biblia, matatalino ang tao sa panahon ngayon na makikinig niyan. 'Di ba? Kasi nung panahon inutos yung bawal ng dugo, harap-harapan yung mga propeta nagsasabi, huwag kayo kakain ng dugo na 'yan. Kaya sa panahon natin, alam ng Panginoon na matalino panahon ngayon. Sabi niya ni Daniel 'di ba? Ang kaalaman ay lalago 'Di ba? Sa panahon ngayon, hindi na kailangan sabihin pa, yung laman may konting dugo, huwag mo kainin. Hindi. In-specific talaga ng Biblia, dugo at yung laman, iba yung laman, iba yung dugo. 'Di ba? Yan himay-himayan Ito politika rin to, pero binonus ko sa inyo tong nalalaman natin sa Biblia. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi sobrang na yung ginagawa nila biruin mo, kinakain sila ng politika, hindi sila makapaniwala na
Si Senator Marcoleta ang nangunguna sa lahat, kahit sa mga tao, nangunguna. Gustong-gusto siya ng mga tao. Baka siguro, baka lang, baka siguro takot maging Vice President si Rodante Marcoleta ni Vice President Sara Duterte ngayon. Di ba? O, lahat ng paninira, bakit? Bakit nila titira ang relihiyon ni Marcoleta? Bakit? Bakit? Si Cayetano, siyasabihan daw, binabae daw si Cayetano, Kawatano daw, sila Guanzon, Buangson daw, lahat inaasar nila. Ba't inaasar? Yung si Kiko Barsaga, isip gano'n daw. Lahat na lang sa inyo? Ha? Sige nga, lahat na lang sa inyo? May panukso? Kasi hindi sila makausad eh. Oo. Biruin mo yung konstitusyon na babasahin lang nila sa Pilipinas, konstitusyon ng Senado, babasahin lang nila, ito ang tamang quorum 13 sa about sa Senate para maging makaboto ng Senate President na si para tanggalin si Alan Peter Cayetano. Hindi, nag-quorum sila ng 12. Nagbatay na naman sila doon sa nakaraan, sa naririnig nila sa mga mataas, sa mga profesor, sa mga dean, sa Malacanang, doon sila bumatay. Pero never sila nagbasa na, mali pala to. 'Di ba? Yun sila. 'Di ba? Bakit? Hindi natin alam. Kaya ang wala silang maipuntos, tirahin na lang yung mga relihiyon o yung inaaniba ng isang senador, katulad ni Senator Robin. May nakikita ko, binastos yung mga Muslim. Di ba? Ganyan yung mga yan eh. Yeah? Yan sasabi ko sa inyo. Ano daw nakita sa mga Duterte, ang masasama daw, o sige ganito, palagay natin masama ang mga Duterte, pero may paggalang naman sila sa relihiyon. Di ba? Hindi lang sa INC, sa lahat. Kayo, may paggalang ba kayo? Wala. Pati yung mga politikong amo nyo, walang paggalang. Binabastos. Anong katunayan? Yung kay Kibuloy, pinasok yung ano niya. Di ba? Walang paggalang. Sagradong bagay sa kanila yung pinasok mo. Di ba? Kung ito sagradong bagay na bawal kainin, dugo, sagrado sa lahat ng reliyon to, hindi lang sa INC. Kahit sa Muslim. Biruin mo, gagantuhin mo. Nasan ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yan ang matagal ko na sinasabi sa inyo kung bakit nagustuhan ng mga Duterte ang taong bayan, kasi ang mga Duterte may paggalang sila. Yung mga hindi lang Duterte maski yung mga supporter nila talagang solid may paggalang sila sa relihiyon ng bawat isang tao. Di ba? Minuraan niya ang Diyos ni Duterte. Tinitiyak ko hindi Diyos ng sangkatoon ng minura ni Duterte. Yung Diyos na mapaggawa ng kasalanan, yun yung Diyos na minura ni Duterte. Akala kasi nila isa lang ang Diyos eh. Maraming Diyos. Diyos ng kadiliman, meron. Yun ang pwede mo murahin, si Satanas yun. Ngayon, nabigyan ko kayo ng magandang linaw. About hindi lang sa politics. Ito pa, sabi pa ni Ben, Sabi pa ni Ben. Ito sabi ni Ben, Hindi mo sabi ni Ben, bakit ninyo siya ipapako sa cross at maging chairman ng BRC? Newbie, neophyte Senator Bagito din pahawakin. Dito kasi parang kinakalaban niya ng mga Tulfo brothers. Tatlong Tulfo parang kinakalaban niya ni Ben Tulfo. Ako totoo lang buti pa si Ben Tulfo, sana siya na lang nanalo. Para sa akin sana siya na lang ang nanalong senador. At kung nanalo to, malamang sa malamang, hindi to papanig sa dalawa. Papanig to dun sa tama. At malamang sa malamang, kitang-kita ko ano yung tama ngayon. Di ba? Totoo lang. Sana ito lang nanalo Kaya nga sa lahat ng magkakapatid, ito pinakagusto ko Bakit? Hindi to bias hindi to bias ng tao na to. Di ba? Hindi ko alam kung napapanggap lang siya, nasa kanya na yon. Basta ako, nagawa niya yung gusto kong pamantayan na nakita ko sa kanya. Then, palahawakin ninyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee. Neophyte pa lang daw si Erwin, pinahawak na ng ang Blue Ribbon Committee. Mahihirapan po si Erwin. Hindi ko na ina-underestimate ang kanyang kakayahan. Hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Kaya ibig sabihin ang gusto niya, bakit si Erwin? Hindi dahil sa wala siyang tiwala. Ito lang, simple na sagot dyan. Kaya si Erwin, makakagawa pa ng ibang paraan. Kasi si Lacson, naubos na yung pamaraanan niya, pandi-delay. Di ba? Kasi nag-resign siya, di ba, sa BRC, bumalik na siya, pinilit daw siya. Biruin mo, bumalik siya sa BRC, pagkatapos niya mag-resign, pinilit siya ng mga kakulig niya. Mas pinakinggan niya pa yung kakulig niya kaysa taong bayan. Di ba? May interparliamentary court si kay Martin. Dinilay niya yung investigasyon, kailangan pa sa report. Kaya di na siya pwede maging Blue Ribbon ngayon kasi halata na siya maubos na yung dahilan niya Kaya si Erwin naman daw. Pagkatapos ni Erwin, naubos ang dahilan, sino kaya? Baka si Juan Bulo o kaya si Risa.
Hanggat hindi na maimbestigahan yan. Di ba? O, ito pa, isa pa. Isa pa. Yung Gurang na Tulfo at yung dalawang sunurang senador na Kengkoy na kumag na mag-utol. Ipabitag nyo. Very good, very good. Ito yung gusto ko sa'yo kay Bitag eh. O, bahala na kayo kung scripted man yan o hindi. At least, narinig na sambayan ng Pilipino yung katotohanan pa rin. Di ba? Salamat sa'yo, Ben Tulfo. Patas ka sa ganito. Totoo yan. Di ba? Yan sasabi ko sa inyo. Nakikita nyo naman kung ano tama at mali. Yeah? Okay, napaliwanag ko sa inyo. Hindi lang politika, napaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano yung mga problema ngayon. Kaya ang pinakamaganda, sabihin ko sa inyo bago tayo magtapos, walang ibang susundin, kundi yung nasusulat. Sa Constitution man, sa Biblia man, wag sa Biblia, gigibi na yan. Dapat sa Biblia talaga. Sa Constitution ng Pilipinas, kailangan nasa Constitution. Nagkakagulo ngayon kasi hindi sila sumusunod sa Constitution eh. Hindi pala kita to. Sandali. Babasahin ko 'yon, babasahin ko Babasahin ko yung babasahin ko yung kay Ben para mas malinaw sa inyo. Babasahin ko yung kay Ben. Ayan. Yung Gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at kumag mag-utol, ibabitag nyo. Ayan, ito pa sabi. Bakit ninyo sa ipapako sa krus at maging chairman ng BRC? New fight senador, bagito, then pahawakin nyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee? Mahihirapan po si Sen. Erwin. Hindi ko ina-underestimate ang kanyang kakayahan. Hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Napaliwanag na nga natin. Di ba? Yan sasabi ko sa inyo mga kababayan. Mangibabaw sa atin ang katwiran. Alin ang katwiran? Hindi lang naman yung puso natin kundi minsan yung nasusulat. Alin ba nasusulat sa konstitusyon? Magko-quorum ng 13, hindi 12. Kaya ang Senate President niya at legal at kung pwedeng sakaling matuloy ang Blue Ribbon sa Huwebes, ang legit si Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon. Kaya itong tatlong Tulfo na to, paluluhurin ni Senator Marcoleta yan, tiyak na tiyak. Paluluhurin sa katwiran. Wala sa katwiran Biruin mo, matapos mo sabihin ko, Coelho yan, magsusorry ka. Di wala ka sa katwiran. Di ba? Tama yung ginawa mo, nag-sorry ka. Pero sa katwiran, wala ka sa katwiran. Di ba? Katwiran, labanan ng katwiran to, hindi pabaitan. Kung pabaitan lang, maraming mabait. Di ba? Yun lang yun. Kung patalino, maraming katalinuhan. Dito, unawa ang kailangan. Unawa. Meron ba sila noon? Wala. Kasi kung meron, dapat nagkaisa sila sa investigasyon na gustong gawin ni Senator Rodante Marcoleta. Okay, maraming salamat po sa inyo. Nandito lang po tayo. Napuno ko naman kayo ng bagong komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang siniksik na makabuluhan talakayan na naman ang aking hinatid sa inyo. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.